Our Heavenly Father, God who loves us and saved us, thank you for saving us from our sins. Ama namin na nasa langit, maraming salamat po sa pagliligtas sa amin at sa pagliligtas sa amin mula sa aming mga kasalanan. Thank you for give us the great chance to serve the Lord and evangelize so that so many lost souls they got salvation through the summer retreat. Maraming salamat po sa pagbibigay sa amin ng pagkakataon na maraming kaluluwa po yung naligtas sa pamamagitan po ng summer retreat. Although we became the children of God, but still we are very lack spiritually and physically, so that without your guidance continuously, we are able to dwell in the church comfortably. Bagaman kami po ay naging mga anak na po ninyo, subalit kami po ay mahina pa rin physically at spiritually, kaya ninanais po namin na makapanatili po sa iyong iglesia. We gather here to listen your precious word. So, O Lord, please help us to open our heart to understand well your message. Please help us. Kami po ay nagkatipon po rito upang pag-aralan ng iyong salita, pakiusap, tulungan niyo po kami upang maunawaan po namin ang salita na nais niyo pong ibigay sa amin. We must not forget that wherever the gospel is preached, there are continuously Satan's temptation, and Satan will tempt us continuously. Huwag nawa po naming makalimutan na kung saan ay mayroong gawain yung Panginoon, ay mayroon din naman gawain yung dyablo ng patuloy din. Okay, in the name of Jesus Christ, we pray. Sa pangalan ng Panginoong Hesus, ito po ay aming dalangin. Amen. Amen. John chapter 15. Sa Juan chapter 15 po. Today we are going to think about insurance of salvation and dwell in Him. Ngayon ay pag-aaralan po natin yung patungkol sa pananatili sa church. John chapter 15 verse 1 hanggang 8. Juan chapter 15 verse 1 hanggang 8. Verse 8 until verse 8. Hanggang verse 8 po. 7. Okay. Verse 1 hanggang, 8. Basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Ako ang tunay na puno ng ubas at ang aking ama ang tagapag-alaga. Ang bawat sanga sa akin na hindi nagbubunga ay inaalis niya. At ang bawat sanga na nagbubunga ay nililinis niya upang lalong magbunga. Kayo'y malilinis na sa pamamagitan ng salita na aking sinabi sa inyo. Kayo'y manatili sa akin at ako'y sa inyo, gaya ng sanga na hindi magbubunga buhat sa kanyang sarili malibang nakakabit sa puno. Gayon din naman kayo, malibang kayo'y manatili sa akin. Ako ang puno ng ubas, kayo ang mga sanga. Ang nananatili sa akin at ako'y sa kanya ay siyang nagbubunga ng marami. Sapagkat kung kayo'y hiwalay sa akin ay wala kayong magagawa. Kung ang sinuman ay hindi manatili sa akin, siya'y itatapon sa katulad ng sanga at matutuyo, at siya'y sa apoy at masusunog. Kung kayo'y mananatili sa akin at ang mga salita ko'y mananatili sa inyo, hingin ninyo ang anumang inyong nais at ito'y gagawin para sa inyo. Sa pamamagitan nito'y naluluwalhati ang aking ama na kayo'y magbunga ng marami at maging mga alagad ko. By God's grace, through the summer retreat, many lost souls they got salvation. That's why we have to give thanks to the Lord God who saved us. Sa pamamagitan po ng biyaya ng Diyos, marami pong ligaw na kaluluwa ang naligtas sa pamamagitan po ng summer retreat. Also, the work of preaching the gospel of God cannot be stopped. So, without stop, continuously, we have to do our best to spread the gospel. At ang layunin po ng pagliligtas ng kaluluwa ay hindi rin po ito matatapos. Kaya dapat po natin na ibahagi pa yung ebanghelyo ng patuloy. For sake of the gospel, to preach the gospel, wherever we go, do not forget. Wherever we go, there are temptation to tempt us. Sa pangangaral po ng ebanghelyo, huwag po natin kalimutan na mayroon pong mga panunukso ng dyablo upang tayo'y tuksohin. That's why, since we got salvation, do not forget. We must wake up all the time, day by day, by word of God. Simula po nang tayo ay maligtas, kinakailangan natin yung salita ng Diyos upang hindi tayo matukso.
Please, brothers, sisters, please mark here, and then I'll show you 1 Peter chapter 5. Lagyan po natin ng marka itong 1 chapter 15 at pumunta po tayo sa unang Pedro chapter 5. If you cannot find such the Bible quickly, look at the screen. Kung hindi po ninyo mahanap ng mabilisan ang mga talata sa Biblia, ay meron po tayong Bible verse sa screen po. 1 Peter chapter 5, verse 8. Sa unang Pedro chapter 5 verse 8, Okay. Brothers, sisters, shall we read together? 3, 2, 1. Magpakatino kayo, magbantay kayo, ang dyablo na inyong kaaway ay tulad ng leyong gumagala at umuungal na humahanap ng kanyang malalapa. We wake up. Why? Although we became children of God, but still, without give up, Satan, he looking for to find who can I tempt someone like that. Kailangan po nating gumising. Bakit po? Dahil ang dyablo na ating kaaway ay nasa paligid po na humahanap ng kanyang matutokso. So before, if you enjoyed your committing, but since you became children of God, you have to keep distance about sin. Kaya kung noon ay gumagawa tayo ng mga kasalanan, subalit pagkatapos po natin maligtas, ngayon ay kinakailangan natin na maging malayo sa kasalanan. Before, if you like to go somewhere with your worldly friend on Sunday, but this time, although your friends say to you, okay, let's go somewhere to enjoy on Sunday. Sorry, I have to go church. Sorry. Likewise, we have to avoid with them. Kaya kung noon, tayo po ay inaaya ng ating mga mundong kaibigan, subalit pagkatapos po natin maligtas at tayo po ay ayain nila, kailangan po nating sabihin na, pasensya na, meron kaming church ngayong linggo. That's why since we became children of God, God commanded us. John chapter 15, we have to abide in the church, in Him. Kaya pagkatapos po natin na maligtas, kagaya ng sinabi sa Juan chapter 15, kinakailangan natin na manatili sa Kanya. And next verse 9 also, At sa verse 9 po, brothers tingnan po natin. and sisters shall really together. 3, 2, 1. Siya'y labanan ninyo, maging matatag sa inyong pananampalataya, yamang inyong nalalaman ang mga gayong hirap at nararanasan ng inyong mga kapatid sa buong sanlibutan. Resist him and steadfast in the faith. So, we have to against the devil temptation since we became son of God. Siya'y labanan ninyo at maging matatag sa inyong pananampalataya. Kinakailangan natin na maging malayo sa kanila. Where? In the church. At manatili saan po? Dito sa church. Because we are very weak still now in order to against the devil. That's why when we can against the devil, we can fight the devil when we dwell in the church, in Him. Sapagkat tayo pa rin po ay mga mahihina, kaya nating malabanan yung mga panunukso ng dyablo kung tayo po ay mananatili sa church. And second, because of devil temptation, and then after we got salvation, if you do not reading the Bible boldly every day, you will start doubted. You understand? Doubted your salvation. At pangalawa, pagkatapos po natin na maligtas, kung hindi po tayo magbabasa, ay magkakaroon tayo ng pag-iisip patungkol sa ating kaligtasan. My personal experience, when I got married with my wife, Ayon po sa aking experience, simula nung ikinasal ako sa aking asawa, my wife name is, how did you know? However, after we got married each other together, and then after that, every day my wife asked me, do you love me? pagkatapos po namin na ikasal ng aking asawa, ay palagi niya po akong tinatanong na, minamahal mo ba ako? Yes. Sis Olivia, already I became your husband, and you are my wife. That's why, definitely, I love you. Why you ask me again and again? Why? Oo, minamahal kita, Sister Olivia. Dahil ngayon, asawa na kita. Bakit kinakailangan pa akong tanungin? Bakit?
although she got married with me, but every day she wants to know how much I love her. Bagaman naging asawa ko na siya, subalit tinatanong niya pa rin ako kung gaano ko siya minamahal. You understand? Naunawaan po ninyo? Likewise, after we got salvation, we have to check every day how much I love God and perfect, the true salvation. We have to check day by day. Gaya nito, pagkatapos po natin na maipanganak muli, kinakailangan natin na siyasatin kung gaano natin minamahal yung Diyos at gaano ba tayo kamahal ng Diyos sa pamamagitan ng kaligtasan. Likewise, for our beginning of a Christian life, we have to think about three kind of point. First, undoubted about salvation. And second, about how to live as a Christian living. And third, on persecution and suffering in Christian life. About three kind of things we are going to think about. Pagkatapos po natin na maligtas, tatlong bagay po yung pag-aaralan po natin, yung pag-iisipan po natin. Una, yung patungkol sa pagdududa sa kaligtasan. Pangalawa, papaano mamuhay bilang isang Kristiyano. Pangatlo, patungkol sa pagdurusa bilang isang Kristiyano. Although when you got salvation first time, although you say you testimony, I got salvation surely, but after 1 month, 2 months, 6 months, you can think about doubt your salvation. Oo, masasabi natin na pagkatapos natin na maligtas, na sinasabi natin na ligtas na tayo, pero kapag katapos ng 2 months, 3 months, 6 months, ay mag-uumpisa tayo na magduda patungkol sa ating kaligtasan. Someone able to think, really? Did I get salvation or not? Like that. Marahil yung iba sa atin ay mag-iisip, totoo ba na ako ay ligtas na or hindi? Even me also, when I heard the first time the salvation, gospel, actually, Ako rin po mismo, simula nung ako ay naligtas, 1982 that time, I heard true gospel first time. That's why I said to my father, I got salvation, Father. I'm so happy. Like that. noong 1982, ay unang beses ko po na marinig yung patungkol sa kaligtasan. Kaya't sinabi ko po sa aking ama, Ama, naligtas na ako. But after 6 months, around 6 months, that time, I started doubted my salvation. Really? Did I get salvation right or not? Like that. Subalit pagkalipas ng 6 na buwan, ay nagpasimula ako na magduda sa aking kaligtasan. Totoo ba na ligtas na ako? But I realized that that time, I'm not yet get salvation. Surely, still I'm sinner because I enjoyed commit sin. Naunawaan ko na, hindi pa rin ako ligtas dahil nag-e-enjoy pa rin ako sa pagkakasala. And then next year, 83, that time also, Father, I got salvation already again. At pagkatapos ng 1 taon, Ama, nagkaroon ako ng kaligtasan muli. In 1984 or so, Father, I got salvation surely this year, not last year. At nung pagkalipas ng 2 taon, 1984, Ama, nagkaroon na naman ulit ako ng kaligtasan, hindi nung nakaraang taon. But problem, although I understood, I learned, I knew already, Jesus Christ, He died on the cross because of my sin. Although I knew already, problem is, still, in my heart, I like the commission like that. That is problem. I cannot stop commission. Bagaman naunawaan ko yung ginawa ni Jesucristo, subalit hindi ko pa rin mapigilan, hindi ko maiwasan yung paggawa ng kasalanan. That's why I began to fear more and more that I might go to hell, not heaven. Kaya nagpasimula ako na mag-isip at matakot na ako ay mapupunta sa impyerno, hindi sa langit. That's why 1985, Kaya nga, noong 1985, April 5th, that time, I got salvation surely. kaya noong 1985, noong April 5, naunawaan ko na ako ay totoong naligtas na. Why? Hebrew chapter 9 verse 12. Bakit? Through that verse.
Dahil sa Hebreo chapter 9 verse 12 sa pamamagitan ng talatang ito. Hebrew chapter 9, verse 12. Sa Hebreo po chapter 9 verse 12. Hebrew chapter 9, verse 12. Brothers and sisters, shall we read together? Basahin po natin, 3, 2, 1. At hindi rin sa pamamagitan ng dugo ng mga kambing at mga toro, kundi sa pamamagitan ng kanyang sariling dugo. Siya ay pumasok na minsan magpakailanman sa dakong banal, sa gayoy tinitiyak ang walang hanggang katubusan. By his own blood, he entered in the once into the holy place, having obtained eternal redemption for us. 1985, April 5, that time, I totally realized the meaning of the salvation, the meaning of having obtained eternal redemption. Noong 1985, naunawaan ko yung patungkol sa walang hanggang katubusan. What is the reason? Why did Jesus pay all your sin past and present and future sin? Why Jesus Christ, He paid all your sin? Why? Ano yung dahilan kung bakit tinubos ni Hesus Kristo yung iyong kasalanan noong past, present, and future? Bakit? That time I realized that. Why? Nang araw na ito, naunawaan ko kung bakit. Since I heard 4 years ago, Jesus Christ, He died on the cross because of my miserable sin. Although I learned, I know already, but I didn't know eternal redemption. You understand meaning of eternal redemption. That's why, although I knew, understand, like a knowledge of Bible, knowledge of gospel, but still, because still remain the physical, natural, still remain. That's why I like to commit sin like that before. Simula nung narinig ko yung patungkol sa kaligtasan, subalit hindi ko lubos na naunawaan yung patungkol sa walang hanggang katubusan. Kaya ako pa rin ay patuloy na nagkakasala. And then I realized that although I got salvation, and until now, because of spiritually, my faith is very weak. That's why, although I don't want to commit sin, but it's not easy to stop committing. We cannot stop committing. Kaya nung naunawaan ko yung kaligtasan, hanggang ngayon, ay hanggang noong April 1985, ay hindi pa rin ako makaiwas sa pagkakasala. Can you catch my point? Naunawaan po ninyo? Because of my weak faith. Dahil sa aking mahinang pananampalataya. Because every day I doubted about my salvation. Kaya araw-araw ako'y nagdududa sa aking kaligtasan. As we know, Matthew chapter 7, like that. Matthew chapter 7, let's see one more time. Gaya ng alam po ninyo, sa Mateo chapter 7, tingnan po natin. Mateo chapter 7. Verse 23. Sa verse 23 po. Brothers and sisters, shall we read together? 3, 2, 1. At kung magkagayon ay ipahayag ko sa kanila, hindi ko kayo kilala kailanman, lumayo kayo sa akin, kayong mga gumagawa ng kasamaan. I never you knew, depart from me, yet that work iniquity. Seems like, although I know the true gospel, but because of still remaining sin here. So when I in dreaming that time, seems like God will say to me, I never you knew this way because of my remaining sin. Bagaman narinig ko na yung patungkol sa kaligtasan, subalit sasabihin sa akin ng Diyos na lumayo ka sa akin, kayong mga gumagawa ng kasamaan, sapagkat ako ay mayroon pa ring mga natitirang kasalanan. But let's go back one more time. Hebrew chapter 9 verse 12. Balikan po natin also. ulit sa Hebreo chapter 9 verse 12.
Hebrews chapter 9, verse 12. Here, by His own blood, Jesus Christ's blood, so having obtained eternal redemption for us. Dito po sinabi, sa pamamagitan ng kanyang sariling dugo, sa pamamagitan po ng dugo ni Hesukristo. Before I didn't know exactly, clearly, but at that time I realized the meaning of the eternal redemption. Noon, hindi ko eksaktong alam, subalit simula nung April 5, 1985 ay nalaman ko yung patungkol dito. Likewise, today, 2025, April, today, 20, 20, isn't it? Kaya, ngayon po, April 20, 2025, Would you hands up if you got salvation through the summer retreat this time? pakitaas po yung kamay po ninyo kung kayo po ay naligtas ngayong summer retreat. When? April 18, right? Ngayong April 18 po, pakitaas po yung kamay po ninyo. Isn't it? Okay. Congratulations, you got salvation. Congratulations po. Since you got salvation, April 18 that time, although you don't want to commit sin, but depend on your condition, spiritual condition, sometimes you able to commit sin, although you don't want to do. Bagaman kayo po ay naligtas na noong April 18, bagaman ayaw nyo nang gawin yung kasalanan, subalit, dahil sa mahinang pananampalataya, kayo pa rin po ay makakagawa. You understand? Naunawaan po ninyo? Although you don't want to commit sin, but although you commit sin, do not worry. Also, Bagaman kayo po ay patuloy pa rin na nakakagawa ng kasalanan, huwag po kayong mag-alala. I don't know when I have to die. Hindi ko po alam kung kailan ako mamamatay. Maybe, hopefully, I won't die. Sorry. Umaasa po ako na ako ay mamamatay 2,100. Whichever. January 1. January. For example, Halimbawa lang po. although I can alive until 2100, not only me, even you also, you can commit sin. Isn't it? Bagaman mabuhay ako hanggang 2,100, But, hindi lang po ako, kundi kayo, patuloy pa rin po na makakagawa ng kasalanan. but do not worry. Subalit- Since you were saved first time and until you die, all during all your life, you mean your life, all your sin, this sin and present sin until your future sin, all your sin. One more time, let us read together. Hebrews chapter 9, verse 12. Basahin po natin sa Hebreo chapter 9 verse 12, 3, 2, 1. At hindi rin sa pamamagitan ng dugo ng mga kambing at mga toro, kundi sa pamamagitan ng kanyang sariling dugo. Siya ay pumasok na minsan magpakailanman sa dakong banal, sa gayoy tinitiyak ang walang hanggang katubusan. For me, when in 1985, April 5, that time I realized, I totally realized, understand clearly. Since I got salvation, although I commit sin, even now also, even future also, although I cannot stop committing, but no need worry because of Jesus Christ. He died on the cross, and He shed His own blood to save us, to pay our wage of sin. Simula fully. nung ako po ay naligtas noong 1985, patuloy pa rin ako na nakakagawa. Subalit, sinabi dito na si Hesukristo ay binayaran niya na lahat ng aking mga kasalanan. Can you understand? Naunawaan po ninyo? Yeah. That's why we can say, surely, God waiting for me. Kaya I will masasabi go. po natin na, Diyos, antayin mo ako. Can you understand? Naunawaan po ninyo. But one thing, since we got salvation, God said,
John chapter 15 again. Tignan po natin sa 1 chapter 15. John chapter 15, verse 3. Sa verse 3 po. You are already clean means you are already clean. Kayo'y malilinis na. Ibig sabihin, malilinis na. Because you already got salvation by the blood of Jesus Christ. So, verse 4, all brothers and sisters, let us read together. 3, 2, 1. Kayo'y manatili sa akin at ako'y sa inyo. Gaya ng sanga na hindi magbubunga buhat sa kanyang sarili, malibang nakakabit sa puno. Gayon din naman kayo, malibang kayo'y manatili sa akin. God commanded to us, as children of God, abide in me. Abide in me means abide in the house of God, church. Tayo'y inuutusan ng Diyos na tayo'y manatili sa bahay ng Panginoon, sa church. So, because of the Jesus Christ's birth, although we commit sin, we can go to heaven. Kaya dahil sa dugo ni Yeso Kristo, bagaman tayo'y makagawa pa rin ng kasalanan, tayo pa rin po ay makakapunta sa langit. And one more, Isaiah chapter 44 verse 22 or so. Okay. At isa pa po sa Isaiah chapter 44. Isaiah chapter 44 verse 22. Verse 22 po. Everyone, let us read together. 3, 2, 1. Aking pinawi na parang ulap ang mga pagsuway mo, at ang iyong mga kasalanan na gaya ng ambon. Manumbalik ka sa akin, sapagkat ikaw ay tinubos ko. Jesus Christ, He washed our all remaining sin. That's why return to me. Return to heaven, for I have redeemed you. Binayaran po ni Yeso Kristo lahat ng ating mga kasalanan, kaya't sinasabi niya sa atin na tayo ay manumbalik sa Kanya. And one more, John chapter 10 also, I show you. John Isa pa po chapter sa 10. 1 chapter 10. John chapter 10 verse 28 also. 28. Verse 28 po. John chapter 10 verse 28. 1 chapter 10 verse 28. And I gave them eternal life. It means we can go to heaven forever, ever, although we cannot commit sin. In same meaning. And 28, I give them eternal life, and they shall never perish. Neither shall anyone snatch them out of my hands. Sila'y binibigyan ko ng buhay na walang hanggan. Ibig sabihin po nito, tayo ay makakapunta na sa langit, bagaman makagawa tayo ng kasalanan. It means David also, Satan cannot take your true gospel. At gayon din po, Through si salvation. Satanas ay hindi niya po maaagaw yung ating kaligtasan. You understand? Naunawaan po This ninyo. way, when we got salvation, 100%, totally, eternally, we already got salvation. Kaya Not nga- limited. Kaya nga, tayo ay mayroon na ng kaligtasan. That's why, since we got salvation, although somebody wants to go to hell, but he cannot go to hell. Tayo po ay mayroon na pong kaligtasan. Kaya kung ang sino man ay nagnanais na mapunta pa rin sa impyerno, ay hindi po ito mangyayari. So, question, brothers, sisters,
Tanong po, mga kapatid, Since we were saved, no matter how much we sinned, we cannot go to heaven. We can go to heaven. So, can we live with sin? Can we live with sin? kaya nga mga kapatid, kahit na tayo ay makagawa ng maraming kasalanan, tayo pa rin po ay mapupunta sa langit. Ang tanong, tayo ba ay mamumuhay ng patuloy na nagkakasala? That is what we have to consider. We have to think. Kaya ito po yung kailangan nating pag-isipan. Although we commit sin again, but we able to go to heaven. We can go to heaven. But God won't stop committing sin. Bagaman tayo ay naligtas at patuloy na kagawa ng kasalanan at mapupunta sa langit, subalit sinabi ng Diyos na huminto sa pagkakasala. God wants us to avoid the worldly things. Sinabi ng Diyos na iwasan natin Keep yung mga distance. makamundong bagay. Romans chapter 6, verse 1. Sa Roma, chapter 6, verse 1. Romans chapter 6, verse 1. Roma, chapter 6, verse 1 At 2. hanggang 2. Romans chapter 6, 1 hanggang 2. What shall we say then? Shall we go on sinning so that grace may increase? Verse 2. By no means. We are those who have died to sin. How can we live in it any longer? Ano nga ang ating sasabihin? Magpapatuloy ba tayo sa pagkakasala upang ang biyaya ay sumagana? Sa verse 2, huwag nawang mangyari. Tayong mga namatay na sa pagkakasala, paano pa nga tayo mabubuhay paroon? And verse 6, brothers and sisters, verse 6. At sa verse 6 po, Basahin po natin na sabay-sabay. 3, 2, 1, nalalaman natin na ang ating dating pagkatao ay kasama niyang ipinako sa krus upang ang katawang makasalanan ay mawalan ng bisa at upang tayo'y hindi na magpaalipin pa sa kasalanan. Therefore, after we are saved, we must live like a God's children in Him. Pagkatapos po natin na maligtas, kinakailangan nating mamuhay bilang isang anak ng Diyos. So this is the second topic of today's sermon on Sunday. Kaya ito po yung pangalawang topic po natin ngayong linggo. That is about how to live as a good Christian life. Kung papaano mamuhay bilang isang mabuting Kristiyano. So let's go back. John chapter 15, verse 1 again. Tignan po natin ulit sa Juan chapter 15, verse 1. John chapter 15, verse 1. Hanggang 6. Hanggang 6. Verse 1 hanggang 6. Brothers and sisters, okay, let us read together one more time. 3, 2, 1. Ako ang tunay na puno ng ubas at ang aking ama ang tagapag-alaga. Ang bawat sanga sa akin na hindi nagbubunga ay inaalis niya, at ang bawat sanga na nagbubunga ay nililinis niya upang lalong magbunga. Kayo'y malilinis na sa pamamagitan ng salita na aking sinabi sa inyo. Kayo'y manatili sa akin at ako'y sa inyo. Gaya ng sanga na hindi magbubunga, buhat sa kanyang sarili, malibang nakakabit sa puno. Gayon din naman kayo, malibang kayo'y manatili sa akin. Ako ang puno ng ubas, kayo ang mga sanga. Ang nananatili sa akin at ako'y sa kanya, ay siyang nagbubunga ng marami. Sapagkat kung kayo'y hiwalay sa akin, ay wala kayong magagawa. Verse 6, kung ang sinuman ay hindi manatili sa akin, siya itatapon katulad ng sanga at matutuyo at sila ay titipunin at iahagi sa apoy at masusunog. You are already clean. You became the children of God. That's why abide in me. It is God's commandment. First, since we were saved. Kayo'y malilinis na. Ibig sabihin, kayo'y mga anak na ng Diyos. Kaya sinabi ng Diyos na manatili. I told you already, 2025 last summer retreat, that time, newcomer, they attended, 90% they attended, and most of them, they got salvation. Kaya sinasabi ko noong nakaraan na may mga 19 na tao na naligtas.
at nakakuha ng kaligtasan. But would you hands up among newcomer? Pakitaas If we ko ng attend mga here- kamay ng mga naligtas ngayong summer retreat. 90% here? Yung mga 90 na tao. 90 newcomers. No. Around 20 or 30. Mga 20 o 30 lang. Where is 60? Nasaan yung 60? That is the problem. Ito po yung problema. Do I have to attend every Sunday service every week? Kinakailangan ko ba na umattend kada linggo? I'm Catholic, that's why I have to attend the Catholic Church. Ako'y Katoliko, kaya kinakailangan kong umattend sa Katoliko. I got salvation, surely 100%. That's why I can go to heaven. That's why that is all. Why do I have to attend the church? Don't push me like that. Ako'y naligtas na at mapupunta na sa langit. Kaya bakit ko pa kinakailangan na umattend sa church? Huwag niyo No. akong pilitin. No, it's not God want. Hindi po ito yung kalooban ng Diyos. God want abide in Him. Ang kalooban po ng Diyos ay manatili sa Kanya. John chapter 6, 1 chapter 6, John chapter 6, 1 chapter 6 po, verse 66. verse 66. Verse 66, brothers and sisters, let us read together. 3, 2, 1. Dahil dito, marami sa kanyang mga alagad ay tumalikod at hindi na sumama sa kanya. Many Jesus Christ the disciples, they say, most of Jesus Christ disciples, they said, they did like this. Because their own idea, because their own life, that's why they stopped to follow Jesus Christ. Marami sa mga alagad ni Jesus ay nagkaroon ng ganitong pag-iisip dahil sa kanilang sariling pag-iisip din po. And 68, brothers and sisters, let us read Sa together. verse 68, 3, 2, 1. Sumagot sa kanya si Simon Pedro, Panginoon, kanino kami pupunta? Ikaw ang may mga salita ng buhay na walang hanggan. Because of here is the eternal life, eternal salvation. That's why do I have to go away? Dahil ikaw ang may salita ng buhay, bakit kami aalis? It is what God wants us. Ito po yung nais ng Diyos sa atin. So, brothers, sisters, think. The baby, he was born. And since the baby, he was born, he said, Mother, Father, don't push me. I will live outside, not in your house. Is okay? Mga kapatid, pag-isipan po natin ito. Halimbawa, may isang sanggol na bagong silang at sinabi niya sa kanyang mga magulang, Ama, Ina, ayaw ko rito sa bahay. Aalis na ako. No, it's not, it cannot. Pwede po ba ito? Hindi po. Baby has to dwell and stay and live in the parents' house. Yung sanggol, kinakailangan po niya na manatili sa bahay ng kanyang mga magulang. That's why born-again Christian also has to dwell in the church. Kaya nga, kayo rin po na mga born-again Christian ay kailangang manatili sa church. And then, 2 Corinthians chapter 13. Sa ikalawang Korinto, chapter 13, Second Corinthians chapter 13, Kalawang Korinto, chapter 13, verse 5. verse 5. Verse 5, the Bible says, 2 Corinthians chapter 13, verse 5,
Okay, all brothers and sisters also, say, let us read together. Basahin po natin. 3, 2, 1. Siyasatin ninyo ang inyong mga sarili kung kayo'y nasa pananampalataya. Subukin ninyo ang inyong mga sarili. Hindi ba ninyo nalalaman na si Hesukristo ay nasa inyo, malibang kayo'y nabigo sa pagsubok? Check your faith. Verse 5, examine yourself whether you got salvation truly or not. Examine yourself as to whether you are in the faith or not. Test yourselves. Do you not know yourselves that Jesus Christ is in you, unless indeed you are disqualified? Siyasatin ninyo ang inyong mga sarili kung kayo ba ay may tunay na kaligtasan. Subukin ninyo ang inyong mga sarili. Hindi ba ninyo nalalaman na si Hesukristo ay nasa inyo, malibang kayo'y nabigo sa pagsubok? What is this? Ano po ito? Cross. Krus. Jesus Christ. Cross. Salvation. Ito po yung krus ni In Hesukristo. Him. Same meaning. Kaligtasan. If you got salvation, surely, if you became children of God, you have a mind. I want to dwell in the church. Kung kayo po ay tunay na naligtas, kayo po ay magkakaroon ng kaisipan na, But say- kailangan kong manatili. Examine yourself as to whether you are in the faith or outside. Sinabi po rito na siyasatin ninyo ang inyong mga sarili kung kayo'y nasa pananampalataya. Nasa pananampalataya kasama ni Kristo o nasa labas. After God's salvation, someone said, I don't want to attend the church. I don't want to attend the church in Him. May mga tao na nagsasabi na ayaw kong umattend sa church, ayaw kong manatili. But after God's salvation, someone said, I don't like attending church, or somebody want to abide in the church. Yung iba na pagkatapos nila na maligtas, yung iba sinasabi na ayaw kong manatili, subalit yung iba ay gusto, It nais na means, manatili. if you got salvation, surely you have to get mind. You have to that mind. I want to abide in the church. Ang ibig sabihin po na kung kayo ay may tunay na kaligtasan, magkakaroon kayo ng pag-iisip na manatili sa church. You understand? Naunawaan po ninyo? When we abide in the church, that time God can protect you. Kung tayo po ay mananatili, ang Diyos poprotektahan niya po kayo. And then let's think about two kind of mind in our heart since we were saved. Pag-isipan po natin yung dalawang kaisipan sa ating puso simula nung tayo ay maligtas. Romans chapter 7, Roma chapter 7, Romans chapter 7 verse 21 Roma chapter 7 verse 21 hanggang 25. hanggang 25. Hanggang 25, brothers and sisters, also let us read together. Basahin po natin. 3, 2, 1. Kaya nga, natagpuan ko ang isang kautusan na kung ibig kong gumawa ng mabuti, ang kasamaan ay malapit. Sapagkat ako'y nagagalak sa kautusan ng Diyos sa kaibuturan ng aking pagkatao. Subalit, nakikita ko ang kakaibang kautusan sa aking mga bahagi, na nakikipagbaka laban sa kautusan ng aking pag-iisip. At ako'y binibihag sa ilalim ng kautusan ng kasalanan na nasa bahagi ng aking katawan. Kahabag-habag na tao ako, sino ang magliligtas sa akin mula sa katawang ito ng kamatayan? 25. Ngunit salamat sa Diyos sa pamamagitan ni Hesukristo na Panginoon natin. Kaya nga, ako mismo ay naglilingkod sa kautusan ng Diyos sa pamamagitan ng aking pag-iisip, ngunit sa pamamagitan ng laman sa kautusan ng kasalanan. As we know, the Apostle Paul expressed his own heart.
Gaya ng alam po natin, si Apostol Pablo ay ibinahagi niya po yung nasa kanyang puso. Actually, he was an apostle who wrote 13 book of the New Testament. Siya po yung apostol na sumulat ng 13 chapters dito po sa Bagong Tipan. Because he was the apostle, that's why he preached the gospel until his death. Siya po ay apostol at ibinahagi niya po yung ebanghelyo hanggang siya ay mamatay. Although his faith is very great, but until he died, he always fought into heart. Bagaman yung kanyang pananampalataya ay malakas, subalit siya po ay palaging nakikipaglaban sa kanyang puso. One is Holy Spirit heart, mind. The other, devil mind. Ang una ay yung So Holy look, Spirit na puso at yung diablo na pag-iisip. verse 21. Verse 21. Sa verse 21 po, Apostle he said, explain about the two kind of heart in his heart. ipinaliwanag po ni apostol dito na yung kanyang puso. I find then a law that when I would do good, evil is present with me. Kaya nga, natagpuan ko ang isang kautusan na kung ibig kong gumawa ng mabuti, ang kasamaan ay malapit. So verse 22 means, I delight in the law of God after the inward man. So he loved to follow the word of God. Siya po ay ninanais niya na sumunod sa kalooban ng Diyos. But although he has a mind to obey the commandment, God's commandment, but the other mind, verse Check po 23, natin sa verse 23, 3-2-1. Subalit nakikita ko ang kakaibang kautusan sa aking mga bahagi na nakikipagbaka laban sa kautusan ng aking pag-iisip. At ako'y binibihag sa ilalim ng kautusan ng kasalanan na nasa bahagi ng aking katawan. that's why, since we became children of God, Kaya nga, nung tayo ay naging anak ng Diyos, this is your heart. Ito In po your yung heart, ating there are puso. two kind of mind heart. ito po yung Holy ating Spirit, puso. the other, natural. Since, Sa simple ating nature. puso ay may dalawa pong pag-iisip. So all the time, they fought every day. They fight every day. Araw-araw po ay naglalaban po ito. Yeah, this coming Sunday, today, don't go to attend the church because you may feel tired, isn't it? Huwag ka nang umatin ng Sunday dahil mapapagod ka lang. Am I right? Tama po ba? Because of we attended the summer, that's why my body is very feel tired, right? Dahil lumating ka ng summer retreat, yung katawan natin ay talagang napagod. So Tama po ba? skip this coming Sunday, skip. Do not Huwag attend ka the na munang church. umatin sa Sunday. But the other half, your Holy Spirit heart. Stop, don't do that. You have to attend the church. Subalit yung Holy Spirit nagsasabi na kailangan Likewise, mo umatin. Kagaya po nito. like Apostle Paul's heart, you also every day you have to fight Kagaya among ng- two heart. Kagaya ng puso ni Apostol Pablo na kinakailangan mong makipaglaban. Before God's salvation, yeah, without stress, you enjoy it comfortably. Noong hindi pa po kayo naliligtas, ay yung tayo ay nakakapag-enjoy ng komportable. Gambling, and Pagsusugal. worldly things, other choices, everything. Yeah, if you want, you enjoy it every day Mga makamundong bagay. Opo, without any kind araw-araw of stress. nakakapag-enjoy tayo ng walang anumang stress. But totally change it. Subalit, ito po ay Like nagbago. before, when you want to commit sin, that time, yeah, another heart, Holy Spirit, He said, don't do that. Pagkatapos Definitely. po natin na maligtas, sinasabi po ng Holy Spirit na huwag mo itong gawin. So, you may think, after you got salvation, when you pray to God, our Lord God, thank you so much you saved us. So I want to say something, oh Lord. That time, automatically, God put something saying, yeah, before you ask to me, what are you doing now like this? Kaya nga kapag katapos po natin na maligtas at kung tayo po ay mananalangin, You tutulong, have, sorry. So when we pray to the Lord God, oh Lord, that time, automatically God put something, think what God want to say to you. kapag Yeah. tayo po ay mananalangin, automatic na ibibigay sa atin ng Diyos kung ano yung nais niyang ibigay sa atin. Yeah. Oh Lord, I want to help you. I want
solve your some problem. But before I help you. But why are you committing? Why do not stop committing? Likewise, God put that mind. Oh, ninanais kita na tulungan. Subalit, bakit ka nagpapatuloy sa pagkakasala? Yung Diyos may ganoon po siyang pag-iisip. Can you understand? Naunawaan po ninyo? Because in your heart, there are two kinds of heart. Holy Spirit mind and then natural mind. Dahil sa inyong puso ay may dalawa pong pag-iisip, yung Holy Spirit at yung Diablong isip. So until you die, do not forget, you cannot stop to fight each other. Kaya nga, hanggang sa mamatay kayo ay wag po kayong, kailangan nyo pong makipaglaban sa inyong puso. It is very normal as a saved person. Ito po ay normal lamang bilang isang ligtas na tao. Revelation chapter 2, Chapter 2, verse 1 Chapter 2, verse 1 hanggang 3. hanggang 3. Apocalypse chapter 2, verse 1 hanggang 3. Chapter 2, verse 1 hanggang 3. Brothers and sisters shall read together. 3, 2, 1. Sa anghel ng iglesia sa Efeso ay isulat mo, ang mga bagay na ito ay sinasabi ng may hawak ng 7 bituin sa kanyang kanang kamay na lumalakad sa gitna ng 7 gintong ilawan. Alam ko ang iyong mga gawa, ang iyong paggawa at pagtatyaga, at hindi mo mapagtiisan ang masamang tao, at sinusubok mo ang mga nagsasabing sila'y mga apostol, ngunit sila'y hindi gayon. At natuklasan mo silang pawang mga sinungaling. Verse 3, alam ko ring ikaw ay may pagtitiis at nagsisikap ka dahil sa aking pangalan at hindi ka napagod. Since you were saved first time, our heart is 100%. We desire to obey and word of God. Pagkatapos po natin na maligtas, yung ating puso po ay tunay na nagnanais na sumunod sa salita ng Diyos. When we got saved the first time, we all the time want to pray to the Lord God. Pagkatapos po natin na maligtas, yung puso po natin ay nagnanais na manalangin sa Diyos. And that time we wanted, desire to pay back the God's grace. At ninanais din po natin na suklian yung biyaya ng Diyos. But after 1 year, 2 year, 3 year, slowly we can know our heart becoming more cold. Subalit pagkatapos ng 1, 2, 3 taon, yung ating puso ay nagbabago. When we got salvation first time, we love so much. We attend the church with joy. Pagkatapos natin na maligtas, yung puso natin ay tunay na nagnanais na umattend sa church ng may kagalakan. But after 1 year, 2 year, 3 year, because of my heart become more, not burn hot, become more cold. That's why not much happy to go when we go to church. Subalit pagkatapos ng 1, 2, 3 taon, yung ating puso ay nawala na yung ningas, kundi nanlamig na para sa pag-atid ng church. Yeah. Opo. Although we boldly, every Sunday, we offered tithe and offering, special offering to God. Although I do our best to do our ministry, but my heart becoming more cold before God. What is problem? Bagaman kada linggo ay nagbibigay tayo ng ikapu at ng special offering at ginagawa natin yung ating ministry, subalit yung ating puso ay nanlamig na. Ano yung problema? Why? Ano po? Because still you didn't abandon through your own idea. Dahil hindi nyo pa rin po itinatapon, inaalis yung inyong sariling pag-iisip. There's the verse 5. Kaya nga sa verse 5, Verse 5. Brothers and sisters, verse 5. Let us read together. 3, 2, 1. Kaya't alalahanin mo kung saan ka nahulog, magsisi ka at gawin mo ang mga bagay na ginawa mo noong una. Kung hindi, darating ako sa iyo at aalisin ko ang iyong ilawan mula sa kinalalagyan nito, malibang magsisi ka. Let me tell you my experience. When I check my wallet, because in my wallet there are so many the cash money, but there is no my wallet in my pocket. That time I'm start to worry where I left like that. Sasabihin ko po sa inyo yung na-experience ko po na kapag tumitingin ako sa aking bulsa ay mayroon pong mga pera. Subalit pagkahugot ko ay wala na. I cannot work, I cannot study because of thinking where I lost my wallet like that. Hindi po ako makapag-aral ng maayos sapagkat iniisip ko na saan ko kaya ito nailagay. You understand? Naunawaan po ninyo? When I found out,
I took my wallet in the Manginasal restaurant. Kapag naisip ko na, yung aking wallet ay naiwan ko doon sa Mang Inasal. When I know I left my wallet in Manginasal, do you want to go to Manginasal tomorrow? Nung naisip ko na yung aking wallet ay naiwan ko sa Mang Inasal, Or immediately? pupuntahan ko ba yung aking wallet kinabukasan o pupuntahan ko agad? What is more important, your faith, your Christian life, or your wallet? Among the, which one is more important for you? Ano yung mahalaga, yung pananampalataya nyo o ang inyong wallet? Likewise, when you feel, when you think, today I don't want to go to church, you have to check your faith. Kaya nga, kung meron kayong pag-iisip na ngayon ay ayaw kong umatin sa church, kinakailangan nyo na siyasatin ang inyong pananampalataya. You understand? Naunawaan po ninyo? Where and when my heart, my faith becoming more cold. Where, from where or when? You have to think first. Kailangan nyo pong pag-isipan na saan nakafocus yung aking puso. Before your Christian life was good, when you got salvation, but why your Christian life is not good? Noon, pagkatapos nyo It's na not maligtas, nowadays. yung inyong puso ay Became cold. maputi. What is the reason? Subalit ngayon ay naging malamig na. Ano po yung dahilan? Psalm 116, I want to say something. Awit, chapter 116, 116 verse 12. 116 verse 12. Psalm 116 verse 12. 116 verse 12. Hanggang 14. Brothers and sisters, let us read together. 3, 2, 1. Ano ang aking isusukli sa Panginoon sa lahat niyang kabutihan sa akin? Aking itataas ang saro ng kaligtasan at tatawag sa pangalan ng Panginoon. Tutuparin ko ang aking mga panata sa Panginoon sa harapan ng lahat ng kanyang bayan. Yeah, it is what our heart, when we got salvation first time. Ano po yung ating puso nung una nating matanggap yung kaligtasan? I will attend the church regularly. I want to pay back for the Lord God who saved us. Aatin ako sa church ng tuloy-tuloy. I will live for the Lord until I die. This is what our heart. Mabubuhay ako para sa Panginoon hanggang sa aking kamatayan. Ito Am po I yung right? ating puso. Tama po ba? But slowly becoming cold. Bakit? Subalit, paunti-unti ay nagiging malamig. Like that. Not 100%. Hindi na po kagaya ng 100%. 80%. Becoming more cold. Nanlalamig na po. Worldly things Dahil sa mga makamundong bagay. enter, pour the worldly things in your heart. Inuumpisa natin na punan ng mga makamundong bagay. Someone became not 80, Yung iba, hindi 80. 50, 50, half. kalahati. There's a half I want to go to church, half he doesn't want to go to church. Yung kalahati, gustong umatin sa church. Yung kalahati, ay ayaw umatin sa Tithe church. and offering also, before you offer the tithe and offering 100% honestly, how much is not important? 10%, 10 pesos, 5% is not important. Depend on your the ability, your the financial condition, situation. Yeah, you can offer to God, but inside of God, how much is not important. But your heart, sincerely, spiritually, your heart, He loved to offer tithe and offering 100%. Noon, tayo ay nag-offer ng tithes and offering. Hindi mahalaga kung magkano. Yung Diyos po ay hindi mahalaga sa Kanya kung magkano. Attending church and offering, even the evangelism also became half. Pag-attend sa church, pagbibigay ng offering, ay gaya nito, naging kalahati. And someone finally At yung iba, kalaunan, remain, how many percent? nagiging 10% na lang. Remain. Right there. Gaya nito.
Can you catch my point? Naunawaan po ninyo? When you left in your heart, your faith, your Christian mind, left only 10%, one day you decided, okay, I will stop go to church. Kapag naging ganito po yung inyong puso ay 10% na lang, kalaunan ay magkakaroon po kayo ng pag-iisip na huminto na lang. What is the reason? Ano po yung dahilan? Someone because of boyfriend, girlfriend, because of earn money, because of hobby, gambling or something. Yung iba, boyfriend and girlfriend, yung iba, yung pagsusugal, Kasi- or sa mga makamundong bagay. When you start Christian life, 100%, but now remain 110%. What is Noon, the problem? nagsimula tayo na yung puso natin ay 100%, subalit ngayon ay 10% na lang. So someone, brothers, sisters, they decided, separate, leave the church, Yung left the iba church. na may mga ganitong puso ay nagdi-decide or nagnanais na umalis na lang sa church. That's why Colossians chapter 13 said, examine yourself, check yourself. Kaya nga sinabi sa Korinto na subukin ninyo ang inyong sarili, siyasatin ninyo ang inyong mga sarili. That's why Revelation chapter 2 also. Kaya nga sinabi sa Apocalypse chapter 2, Let's go back again. Revelation chapter tignan ulit po natin sa Apocalypse chapter 2, verse 5. chapter 2 verse 5, Verse 5, brothers, sisters, let us read together. 3, 2, 1. Kaya't alalahanin mo kung saan ka nahulog, magsisi ka at gawin mo ang mga bagay na ginawa mo noong una. Kung hindi, darating ako sa iyo at aalisin ko ang iyong ilawan mula sa kinalalagyan nito, malibang magsisi ka. Remember, therefore, from where you have fallen your Christian mind, heart, and repent means return. Where when you start to throw your faith, return and do the first work, and or else I will come to you quickly and remove your lampstone from his place, unless you repent. Kaya't alalahanin mo kung saan ka nahulog, magsisi ka at gawin mo ang mga bagay na ginawa mo noong una. Kung hindi, darating ako sa iyo at aalisin ko ang iyong ilawan mula sa kinalalagyan nito, malibang magsisi ka. That's why you have to think first. Remember where you start through your faith. That's Kaya- why you go there, and then you have to feel again. Kaya't Again. alalahanin mo kung saan ka nahulog. You have to find your first love. Kaya't alalahanin mo yung unang pag-ibig. So we have to make 100% heart Kinakailangan- toward God. Kinakailangan po natin itong gawing 100%. Can you catch my point? What I want to Naunawaan say po ninyo. is what God wants you to do. Ito po yung nais ng Diyos na gawin ninyo. That's why, in order to keep our good Christian life, mind, we have to abide in the church. We have to dwell in the church. Kaya nga, upang mapanatili ang ating mabuting pamumuhay bilang isang Kristiyano, kinakailangan nating manatili sa church. John chapter 21, verse 15. Sa verse 15 po, 1 chapter 21, verse 15. John chapter 21, verse 15. Brothers and sisters, let us read together. Basahin po natin, 3, 2, 1. Pagkatapos nilang makapag-almusal, sinabi ni Jesus kay Simon Pedro, Simon, anak ni Juan, minamahal mo ba ako ng higit kaysa mga ito? Sinabi niya sa kanya, Opo, Panginoon. Nalalaman mo na minamahal kita. Sinabi ni Jesus sa kanya, pakainin mo ang aking mga kordero. After Jesus Christ, he resurrected, and then he came to Peter and he asked to Peter same question: Do you love me? Pagkatapos ni Jesus na mabuhay, muling nabuhay, ay pumunta siya kay Simon Pedro at sinabi niya na, minamahal mo ba ako ng 3 ulit? Yeah. First question: Do you love me more than this? Unang tanong, minamahal mo ba ako ng higit sa mga ito? Let's see. Second question: Jesus Christ asked to Peter. Second Take- question, take 16, verse 16. Sa verse 16 po, Okay, as you know already, verse 16. Let us read together. 3, 2, 1. Sa ikalawang pagkakataon ay sinabi niya sa kanya, Simon, anak ni Juan, minamahal mo ba ako? Sinabi niya sa kanya, Opo, Panginoon, nalalaman mo na minamahal kita. Sinabi niya sa kanya, alagaan mo ang aking mga tupa. Even second question also, Jesus Christ, he wants to know his heart. Do you love me? Maging sa
sa tanong, si Yeso Kristo ay ninanais niya na kung minamahal ba siya ni As Apostol. we know already also. Third question also. Do you love me? Verse 17 also. Let Sa us read verse together. 17 po, basahin po natin, 3, 2, 1. Sinabi niya sa kanya sa ikatlong pagkakataon, Simon, anak ni Juan, minamahal mo ba ako? Nalungkot si Pedro sapagkat 3 ulit nang sinabi sa kanya, minamahal mo ba ako? At sinabi niya sa kanya, Panginoon, nalalaman mo ang lahat ng mga bagay, nalalaman mo na minamahal kita. Sinabi sa kanya ni Jesus, pakainin mo ang aking mga tupa. Jesus Christ asked to Peter 3 times, only same question, do you love me? Si Yeso Kristo po, tinanong niya ng 3 ulit na sinasabi, minamahal mo ba ako? As we know, why Jesus Christ asked to Peter 3 times, same question, why? Gaya ng alam po natin, bakit tinanong ni Yeso Kristo si Apostol Pedro ng 3 ulit? Why? Bakit? Peter also, when he was a 12 disciple of Jesus Christ, because of scare about that, he abandoned Jesus Christ 3 times. How many times? 3 times. Gaya ng alam po natin, si Apostol Pedro rin po ay ipinagkaila niya si Yeso Kristo ng ilang ulit po? 3 ulit. Do you love me? Minamahal mo ba ako? I know you. When you start to follow me, when I call you, you followed me with 100%, you loves me. Nalalaman ko na magmula ng tawagin kita ay 100% na minamahal mo ako. But why you abandoned your first love, 30%? Subalit ngayon, bakit mo iniwan ang iyong unang pag-ibig? Why you abandoned the second time also? You abandoned your first love. Bakit iniwan mo ang iyong unang pag-ibig? Why you abandoned your first love? Remain 30% also. Bakit iniwan mo ang iyong unang pag-ibig? After Peter denied Jesus Christ, you understand? Even cursed Jesus Christ, and he ran away from Jesus Christ. Pagkatapos niya po na ikaila si Yeso Kristo, ay siya po ay umalis. You understand? Naunawaan Even po ninyo? Peter also, he went away from Jesus Christ totally after abandon 3 times his first love. Si Apostol Pedro rin po ay ikinaila niya si Yeso Kristo ng 3 ulit at umalis. You see? So when Jesus Christ came to him again to restore his Christian life, he asked to Peter 3 times, do you love me? Kaya si Yeso Kristo po ay bumalik sa kanya upang panumbalikin ang kanyang Christian life. At sinabi, Jesus Christ, I'm sorry. minamahal mo ba ako? Sinabi niya, That time I abandoned, I threw my first love 30%. And sorry, Jesus Christ could Peter again. Okay. Do you love me? Yes. I'm sorry, Jesus Christ. nung tinanong siya, ay sinabi niya, sorry, dahil iniwan ko yung unang pag-ibig. Because of my boyfriend, girlfriend, because of Dahil- my worldly things, because Dahil- I enjoy my commission. That's why I abandoned, I threw my first love 30%. Dahil sa aking boyfriend and girlfriend, dahil sa Can you makamundong understand? bagay. And last question. Do you love me? Isa pang tanong, minamahal mo ba ako? Peter answered to Jesus Christ, sorry. Sumagot si Apostol Pedro kay Yeso Kristo, I love you so much. Who saved me? minamahal kita ng lubos. After na Jesus nagligtas Christ, sa he akin." restored Peter's already collapsed his Christian life. After make 100% like restore completely, and Peter, Jesus Christ said to Peter, follow me again. Pagkatapos na mapanumbalik ni Yeso Kristo yung puso ni Apostol Pedro, ay sinabi niya sa kanya, sumunod ka sa akin muli. Our Christian life also same. Check yourself. If your Christian mind, heart, is become more cold, you remember where I throw my first love. You have to check first. Kinakailangan po nating siya sa atin yung ating puso, kung ito ba ay malamig na, at tignan natin, balikan natin yung unang pag-ibig. After that, we can start completely our good Christian life. Kapag tapos nito, ay tayo muli ay makakapagsimula ng ating mabuting buhay bilang isang Kristiyano. John chapter 15, verse 3.
Okay. 1, chapter 15, verse 3. Okay, Habakkuk chapter 3. Sorry, Habakkuk Habakuk po. chapter 3. Habakkuk chapter 3. Habakuk chapter 3 po. Before Zechariah. Bago mag Chapter 3, verse 17. chapter 3 verse 17. Page 1389. Habakkuk chapter 3, verse 17 hanggang 18. Only 17. Babansahin ko po. Pabasahin ko po. Bagaman ang puno ng igos ay hindi namumulaklak, ni magkakaroon man ng bunga ng mga puno ng ubas, ang olibo ay hindi magbubunga, at ang mga bukid ay hindi magbibigay ng pagkain, ang kawan ay aalisin sa kulungan at hindi na magkakaroon ng bakahan sa mga silungan. It means, although your life is not easy, your financially, your life is not easy and very hard, difficult. You have nothing. It's okay, because God already know your difficult situation, your life. That is all. Because God already know. It means. And then verse 18. Verse 18, brothers, sisters, let us read together. 3, 2, 1. Gayon may magagalak ako sa Panginoon, ako'y magagalak sa Diyos ng aking kaligtasan. I will rejoice in the Lord. I will joy in the God of my salvation. Gayon may magagalak ako sa Panginoon, ako'y magagalak sa Diyos ng aking kaligtasan. Because we got salvation, that's why enough to joy forever. Sapagkat mayroon tayong tunay na kaligtasan, kaya tayo po ay magagalak habang buhay. So God became our spiritual father. That's why, and we became as the children of God. That's why God will help us and guide us and lead us. God will protect us from various difficult situations, from the devil temptation, when we dwell in the church. Ang Diyos ay naging ating espiritual na Ama at tayo naging espiritual na anak. Kaya't ang Diyos ay tutulungan tayo sa ating mga kahinaan kung tayo ay mananatili sa church. You understand? Naunawaan po ninyo? So since we got salvation, we have to going to learn continuously about our Christian life, how to live as a good Christian. Magmula nung tayo ay maligtas, kinakailangan natin na mamuhay bilang isang mabuting Kristiyano. How to pray to the Lord God, how to read the Bible. Regarding that matter, we are going to learn continuously. Kinakailangan nating alamin kung papaano matutong manalangin, papaano matutong bumasa ng Biblia. First, dwell in the church. Kinakailangan po natin, una, manatili sa church. All your born-again brother, sister, you have to restore your Christian life, mind. Yung mga born-again brothers and sisters po, kinakailangan po ninyong And then you have to start to follow Jesus Christ again. kinakailangan po ninyong panumbalikin ang inyong Christian life at pagtapos po nito ay sumunod po kay Jesus Christ muli. Okay, let's pray together. Manalangin na po tayo. Our Heavenly Father God, who love us, thank you for saving us from our sins. Ama namin na nasa langit, maraming salamat po sa pagliligtas po sa amin, sa aming mga kasalanan. Inside of God, still we are very lack and weak faith, have a weak faith, so that God commanded us to dwell in the church. Sa harapan po ng Diyos, kami po ay mga mahihina pa at may mga mahihinang pananampalataya, kaya inuutos sa amin ng Diyos na kami ay manatili sa church. Oh Lord, we realize that in our heart we have two kind of mind, devil mind and Holy Spirit mind. Naunawaan po namin na sa aming puso ay mayroon pong dalawang kaisipan, yung diablong pag-iisip at yung banal na espiritong pag-iisip. Yes, oh Lord, encourage us and then strengthen us so that we able to control our devil mind in our heart. Kaya Diyos, palakasin niyo po kami upang lubos po namin na mapagtagumpayan yung panunukso ng diablo. Oh Lord, there are some brothers and sisters who cannot join Sunday service after they got salvation through the summer retreat this time. Sa ngayon po ay may mga kapatiran po na hindi po nakadalo ngayong
Sunday sermon pagkatapos po nila na maligtas noong summer retreat. But, oh Lord, we don't know the reason why, but you know well. So please guide them so that they able to join the Sunday service regularly. Hindi po namin alam kung ano po yung dahilan, subalit kayo po ang nakakaalam, kaya pakiusap, tulungan niyo po sila upang sa gayon ay sila po ay maka-attend ng patuloy. And we want to meet you when you come back again as good your son. At ninanais po namin na makita kayo kapag kayo ay bumalik dito bilang isang mabuting anak. That's why we want to learn more and more your wisdom and your love and your message. Kaya't ninanais po namin na matuto sa iyong karunungan. Oh Lord, there are so many brothers and sisters who got salvation through this summer retreat this time. So, oh Lord, bless their Christian life so that they able to dwell in you. O Diyos, maraming mga kaluluwa po ang naligtas sa pamamagitan ng summer retreat. Pakiusap, tulungan niyo po sila upang sa ngayon ay makapagpatuloy po sila na manatili sa iyo. Also, there are so many lost souls still do not know you and around us. So, oh Lord, please bless them so that they able to get salvation through us. At gayon din po, marami pa pong ligaw na kaluluwa na nakapaligid po sa amin. Pakiusap, tulungan niyo po sila upang sa gayon sila rin po ay maligtas sa pamamagitan po namin. And once, thank you so much. Give us the chance to listen your word today, and we pray in the name of Jesus Christ. At maraming salamat din po sa pagpapahintulot po sa amin na mapag-aralan ng iyong salita. At ito po ay aming dalangin sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Amen.